I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hindi raw mahagirap si Guteza sa kanyang registered address. Pinapangalagaan po ng mga kababayang nating sundalo ng mga marino, si Sergeant Guteza nasa kanila po. Yun ang nakuha naming information from the family. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid kay Sergeant Guteza. Nahuli ng Marines yung taong yun, ay nasa record nila. Hindi ko alam kung papatayin siya, kung intel lang yun, kinikising siya. But there was this incident. Si Guteza, ang retiradong marino na nagpakilalang dating security aide ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Siya ang nagbunyag na nag-deliver sila noon ng mali-maletang pera sa bahay ni Nako at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagpalutang kay Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee. Sabi noon ni Marcoleta, lumapit sa kanya si Guteza sa tulong ni Defensor. Pero napag-alaman ng Manila Regional Trial Court Branch 18 na peke ang pirma ng abogadong si Petchy Rose Espera sa affidavit ni Guteza. Ayon sa korte, galing mismo kay Espera na hindi siya ang nagnotaryo sa affidavit ni Guteza. Bagay na sinadya raw para linlangin ang mga nagsisiyasat ayon kay Congressman Terry Redon. Git ni Redon, dapat daw itong aksyonan ng Department of Justice. Handa naman daw dito ang DOJ. As soon as we get hold of a copy of the decision or the order of the court, we will act accordingly. Pero git ni Defensor, walang dahilan para questionin ang testimonya ni Guteza dahil base naman daw ito sa katotohanan. Nakahanda rin daw si Guteza sakaling formal siyang ipatawag. What we should look into is the substance of what he's saying. Yung substance na sinabi niya, klaro naman yun sa Senado. Sa panig naman ng DOJ, wala itong nakikitang pananagutan ni Marcoleta sa pamimiki umano ng affidavit ni Guteza. As far as we know, si Orty Guteza lang ang party involved. So Senator Marcoleta, insofar as his involvement in the Senate proceedings, Senate hearings is concerned, this has nothing to do with Orly Guteza's case which happened to be decided in court. Rinig nyo yun mga kababayan, mismo si Mike Defensor ang nagsabi na sa kustodiya po ng Philippine Marines. Yan po ay puro kasinungalingan ang sinasabi ni Mike Defensor. Kung nakikita nyo sa mga aksyon niya, mukha yatang todo pagtanggol kay Guteza Sino kaya ang naggumawa nung affidavit ni Guteza? Baka kaya si Mike Defensor? Alam nyo naman, ang issue ni Mike Defensor, nung 2001, correct me if I'm wrong, dito sa isang witness na mawanay, na laban kay Senator Ping Lacson, na involved sa mga, yung corruption, na milyon-milyon na pera. Pero, yan po ang sinabi ng One News. The Philippines Navy on Thursday clarified that retired Marines Officer Orly Regala Guteza is not under its custody of protection. Tingnan nyo, yung kalukuhan ni Mike Defensor, dinamay pa ang Philippine Marines, kundi ka ba naman si Raulo. Tingnan nyo itong mga kumakampi sa mga Duterte, natutong nagsisinungaling. Ang daming nahawa ng tawag dito ng higad. Kaya yan, tuloy. In a statement, Navy spokesperson Captain Marisa Martinez said Guteza retired from the Philippines Marine Corps on June 30, 2020 and no longer falls under the administrative authority of Navy. Mismo ang spokesperson ng Navy nagsalita. Kundi ka ba naman si Raulo? Dinadamay mo pa talaga ang Marine, Mr. Mike Defensor, kaya hindi ka nanalo kaya sinungaling ka rin Ikaw din ang nasa likuran ni Mawanay Testego laban kay Senator Lacson noong 2001 Si Raulo talaga Tapos ito, ginawa mo na naman. Alam niyo mga kababayan, dapat ito madisbarto, kasuhan itong mga tao na ito na wala nang ginawa kundi yung naghahasik lang ng lagim para lang makapanira ng tao. As a retired serviceman, he no longer falls under the administrative authority of the Philippines Navy. An engagement or interaction he may have present are undertaken his personal capacity, Martinez said. She added that the Marine Corps has no involvement in Guteza personal affair. Oo naman, once na retired ka sa Philippine Navy or saan mang hanay ng kasanduluan, alam nga naman under custody ka pa nila. Excuse me, hindi wala na hindi ka naman active diba? She added that Marine Corps has no involvement in Guteza personal life. Martinez retired.
reiterated that Navy remains a professional and non-partisan organization. Oy, kay Mr. Mike Defensor, sir. Masyado ka naman napaghalata, sir, ha? Ikaw yata ang gumawa ng affidavit ni Gutesa. Kayo lang yata ang nagdoktor doon sa perma ni Atty. Espera. Wow, kakahiya kayo. Ayan. Mga kababayan, sabi nga ng Panginoon, sa Biblia, ilagay ko sa screen ko, yung patuloy na gumawa ng kasamaan, masasadlak talaga sa kasamaan, lalo silang mapapasama. Sa totoo lang, on Wednesday, former Congressman Mike Defensor told the One News story came that Gutesa, a surprise witness in the flood control scandal, is currently under the protection of Philippine Marines. Sinungaling. O, diba? Tapos ngayon, pagtatanungin mo na naman siya na, ay, wala naman pala ang si Gutesa sa kustodiya ng Philippine Navy. Siyempre, may alibay na naman yan si Mike Defensor. Kakahiya talaga yung taong ito. Oo, traidor pala yan. Ito yung mga taong traidor sa bansa. Sa totoo lang. October 30, 2025 today. Ayan Gutesa, not under custody, protection of Philippines Marine, sabi ng Navy. Ay, katangahan talaga ni Mike Defensor. At tingnan yung mga nagko-comment. Bitter na defensive magpaliwanag dahil siya ang nagsabing no red flag at dapat din siyang imbestigahan ng planong ito. Yes, alam nyo guys, dapat si Ombudsman Remulla imbestigahan dapat itong mga salot na ito kasi naghahasik talaga sila ng lagim sa mga bubong DDS. Baka magtanong kayo, bakit Philippine Navy ang nag-statement yan? Tama, under the umbrella of Philippine Navy ang Marines. Ay, Jesus Maria Joseph, sarap. Ay, ewan. Paano ang statement ni Mike Defensor? Is it another lie? Yes, it is. He's lying. He's lying. He is 100% lying. Not all the lawyers are lying naman talaga. Some are lying, like Mike Defensor Santiago. You see? Sinira mo yung apelyido na Santiago kay Senatora Miriam Santiago, yung senadora ay napakagaling na abogado. Di ba? Kaya sinabi ni Mike Defensor na sa kustodiya si Gutesa ng mga Marines para paniwalaan ng tao. Ang AFP ay nababaliktad na kaya ginamit ang Marines. Dapat dito kasuhan na ito si Mike Defensor. Yes, dapat kasuhan yan. Wala na lang nagginawa kundi magsinungaling. Ngayon, huli ka, Balbon. Tingnan nyo mga kababayan. Tanungin ko kayo, sino kayo na nanggugulo sa bansang ito? Di ba yung mga Duterte, Alipores? Subukan mo tahimik mga yan. Tahimik ang bansa. Walang maingay. Peaceful. Kung may magrarally, natural lang yun. Pero hindi kasing toxic nitong mga DDS na ito. Naku po. Sus Maria Joseph. Alam nyo, kakarmahin din talaga ito Kaya nga, posibleng makakasuhan mga yan. Pati yan si Cubita. Naku po. Ayan Yun mga kababayan. Mayroon na po ako nabasa. Alam niyo po ba si Gutesa? Ito po yung taong kayang bayaran para lang magsinungaling. Na kung saan ang nagpresenta nito ay walang iba kundi sinungaling na Mike Defensor. Siya ang nagpresenta kay Marcoleta. Sa totoo lang mga kababayan, yan si Mike Defensor, matalik na magkaibigan yan si Atty. Vic Rodriguez ng dating ES ni Pangulong Marcos Jr. Nung nakaraang eleksyon 2022, yung kapatid ni Atty. Vic Rodriguez ay campaign manager ni Mike Defensor. Totoo yun. So ibig sabihin, circle lang sila. Matalik magkaibigan si Vic Rodriguez at si Mike Defensor nasa loob ng Malacanang. I think alam nyo mga best, lagi kong sinasabi, si PBBM malakas ang ang radar ng kaisipan niya ba, at matindi ang intel niyan, lahat yan may access. I think baka isa sa mga dahilan kung bakit natanggal din si Vic Rodriguez.
bilang AS. Baka yun ang dahilan. Ito in my own thinking lamang. Pero sa totoo lang mga bes, no? Hindi nila kayang paikutin si PBBM. Kasi ang Pangulo matalino eh. Kaya alam na alam niya kung ano po yung mga tao na sa paligid niya. Ay nako, maraming ahas. Kaya yun ang pinakaingatan ng Pangulo. Si Mike Defensor. 'Di ba? Kung natatandaan niyo po, sabi ko nga, 'di ba? 2001, correct me if I'm wrong. Si Ador Mawanay na kung saan isang witness na laban kay Senator Lacson tungkol dito po sa mga bank accounts na milyon-milyon. Yun ang testimonya ni Mawanay eh. Alam nyo ba kung sino ang nasa likuran nun? Si Mike Defensor. Tapos, ito na naman, common denominator, mga kababayan. Common denominator, agay. 'Di ba? Si Gutesa, sino ang nasa likuran? Sino ang nagpresenta? Si Mike Defensor din. 'Di ba? So, do you think si Senator Lacson, nagsalita siya na mayroong something dito sa witness na ito? Kasi alam niya na eh. 'Di ba? Alam niya na kung sino who are behind this man. 'Di ba? Ay nako. Si Senator Lacson pa. Malakas din ang intel niyan eh. Kaya, ayun. Kaya Mr. Gutesa, habang nagsasalita ka, halatang nagsisinungaling ka. Nakalimutan mo pa, tinuruan ka pa ni Marcoleta. Kulang pa yung binabasa mo. Ito yung tipong taong nababayaran ng salapi. Totoo yun. Para lang para makapanira lang ng kapwa. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo dito kay Gutesa? Ayan, at saka Mike Defensor, sinungaling, di ba? So yun guys, see you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.